Ang gagawin po naman natin ngayon ay ang close blanket stitch, double blanket sentro, other variation, cross blanket stitch, at ang cross blanket stitch with knot. Ganito po gawin ang close blanket stitch. Yan po, nakapabilog po yung punong sinulid at itutusok po sa ikalawang guhit, yung nasa baba. At lalabas po ang karayom doon sa taas, sa loob ng nakapabilog na punong sinulid. Yan. Matik na po yan na nasa loob na po siya ng punong sinulid. Tapos ayan, itutusok pong muli sa baba. Nakapabilog na po yung punong sinulid. At pag itinusok po yan, lalabas po yung karayom doon sa taas, sa unang guhit, sa loob ng nakapabilog na sinulid. Ayan, itinusok pong muli, nakapabilog na po yung sinulid, itinusok pong muli sa baba at lumabas sa taas. Yan, hinigit. Tapos ayan po, itutusok pong muli dyan sa ibaba na nakapabilog na po ang punong sinulid. Yan, ganyan po. Pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Madali pong sundan. Yan. Yan po ang close blanket stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo, malapit na po itong matapos ang close blanket stitch. Yan, itinusok po muli sa baba, sa nakapabilog na sinulid, doon po yan lalabas, sa taas ng guhit. Yan. Matik na po yan na nasa loob na po siya ng punong sinulid. Ayan, muling itinusok sa baba na guhit at lumabas sa taas. Yan, ganyan lang po ang paggawa ng close blanket stitch. Yan. Pagmasdan po ninyo at matatapos na ang close blanket stitch. Yan. Madali naman pong sundan. Basta nakapabilog lang po yung punong sinulid. Yan, at ang susunod naman po ay ang double blanket sentro. Ito pong double blanket sentro, ito po ay another variation ng double blanket. Kasi yung una pong ginawa na double blanket ay naka-align po doon sa original na blanket stitch. Ito naman pong sentro na gagawin ngayon ay dun po ang tusok ng karayom sa pinakasentro or sa gitna ng blanket stitch. Ayan, ganyan po. Bali, gagawa po muna ng blanket stitch. Ayan, kulay itim pong sinulid na yan ang ginamit ko para sa blanket stitch. Tapos, pag natapos po yung blanket stitch, ang gagamitin po naman nating pang double ay ang kulay pink. Pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Yan, ganyan po ang double blanket sentro. Bali, gumawa po muna ng blanket stitch. Tapos yung susunod po diyan na gagawin ay yung kulay pink na po na itatahi sa bawat pag-itan ng blanket stitch na yan.
Ayan, lapit nang matapos. At kulay pink naman po ang susunod na itatahi sa bawat gitna niyan. Yan na po yung pandobol na kulay pink. Bali, nung maitusok po sa galing sa ilalim, ayan, inumpisahan po sa una. Tapos itinusok po sa gitna ng natapos na blanket stitch. Yung pinakagitna po niyan ang siyang pagtutusukan. Kaya po sinabing sentro. Ito po ay another variation ng double blanket. Kasi yung una po nga na ginawa ko na double blanket ay naka-align po naman diyan sa original na blanket stitch. Yan, ganyan po. Laging naka-sentro. At yung punong sinulid pong iyan na kulay pink ay nakapabilog din po yan. Para pag pumasok na po yung yung dulo ng karayom ay nasa loob na po siya ng bilog na punong sinulid. Yan, ganyan po. Matik na po iyan. Na pag hinigit po yung karayom, nasa loob na po siya. Hindi na sabit-sabit pa. Ayan, ganyan. Yan po ang double blanket sentro. Another variation po yan ng double blanket stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo, malapit na siyang matapos. Yan. Ang susunod naman po natin ngayong gagawin ay ang cross blanket stitch. Habang hinihintay nating matapos, yan, ang susunod naman po natin gagawin ay ang cross blanket stitch. Ito pong cross blanket stitch na ito ay may dalawa pong guhit sa taas at sa baba. Bale, meron pong naka-ekes diyan na drawing. Yan po yung pagsusundan ng pagtusok ng karayom. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Nakapabilog na po yung punong sinulid niyan. At yun, katulad nga po na sinabi ko na para pag hinigit ay nasa loob na po siya ng punong sinulid. Matik na po yun. Hindi na magsuot-suot pa. At iyan, i-ekes lang po yung pink na sinulid na yan. Yan. Tapos, itutusok po muli yan sa baba. Yan. Tapos lalabas ang karayom doon sa taas na guhit. Yan, i-ekes lang po. Lagi po nakapabilog yung punong sinulid. Para kapag hinigit ay nasa loob na po siya ng punong sinulid. Ayan, muli pong itinusok sa babang guhit at lumabas ang karayom doon sa itaas na guhit. Matik na po, nasa loob na siya ng punong sinulid. Muli ay itinusok sa baba na guhit. Naka-align po doon sa drawing na X. Yan. Tapos itutusok po muli doon sa ibaba. Nakapabilog na yung punong sinulid. Lalabas naman po ang karayom doon sa itaas na guhit. Yan, ganyan po. Yan po ang cross blanket stitch.
Yan po ang cross blanket stitch. Malapit na siya matapos. At muli, itinusok po sa babang guhit. At lumabas naman ang karayom doon sa itaas na guhit sa nakapabilog na punong sinulid. Ayan, ulitin po muli. Itinusok ang karayom sa baba at lumabas doon sa taas sa loob ng punong sinulid. Ayan, muling itinusok sa baba at lumabas sa taas na guhit. Ayan, ganyan po ang paggawa ng cross blanket stitch. Ang susunod naman po ay ang cross blanket stitch with knot. Itong cross blanket stitch po with knot, almost the same naman po dun sa cross blanket, kaya lang may knot ito sa gitna. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Yan, nakapabilog din po yung sinulid niya, yung punong sinulid, para pag hinigit po yan ay matik na po. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Ayan, pagka natapos po yung kulay itim na sinulid na yan, ay lalagyan po naman ng knot ang bawat espasyo ng cross blanket stitch na yan. Bawat gitna po ay lalagyan natin ng knot. Yan po, ganyan po ang paggawa ng cross blanket stitch with knot. Ayan, ganyan naman po ang paggawa ng knot. Bali, nung maitusok po sa ilalim ang karayom, yan, iikot lang po ang punong sinulid at itutusok po doon sa pinagtusukan din. Yan, ganyan po. Higitin sa ilalim. Yan. Bali, yan, yung space na pong iyan, ang pinagtusukan na yan, ay iikot lang po yung punong sinulid sa dulo ng karayom. Tapos itutusok din po doon sa pinagtusukan at hihigitin sa ilalim. Yan, ganyan lang po ang cross blanket stitch with knot. Ayan, lahat ng espasyo po diyan sa cross blanket stitch ay lalagyan po ng knot. Yan. Ganyan po ang paggawa ng cross blanket stitch with knot. Ayan, muli po ay itutusok po sa ilalim. Galing sa ilalim po yan, karayom. At yung punong sinulid po, iikot lang po sa dulo ng karayom ng isang beses. At itutusok naman po iyan sa pinagtusukan din. Ayan, pagmasdan po ninyo yung pinagtusukan, yan, ganyan. Sana po nagustuhan ninyo. Please follow and subscribe. At thank you for watching.